Samantala, dagdag na hamon daw ang masamang panahon sa matumal ng takbo sa mga negosyo ngayong Enero. Kaya umaasang ilang business owners, tutulong ang gobyerno sa mga hiling nila. May report si Teresa Redula. Sa lalong dumidilim na panahon sa Canada sa mga nakaraang linggo. Dalawang ano niya? Ito. Sige. Napapahingang malalim ang maraming negosyante. Lalo't karaniwang Enero ang pinakamatumal na buwan para sa mga restaurants. Kaya ang diskarte ng Pinoy restaurant na ito sa downtown Toronto. All-you-can-eat lunch sa presyong $25. They can eat anything in the menu for $25. Kahit ano? Kahit ano dyan. For $25. Kahit unlimited rice? Unlimited rice, pansit, lugaw, pares, barbecue. Oktubre 2023 nang buksan ni Cruz ang Eats Manila sa loob ng The Village dito sa downtown Toronto. At bagamat ilang buwan ang bukas ang kanilang negosyo, mas malakas pa raw ang kita noon kumpara ngayong bagong taon. Sa totoo lang, medyo mga 20% ang binaba. Dahil, dahil sa panahon, bakasyon ng mga estudyante, ng panahon ng Disyembre. So, October, okay kami. November, okay kami. Mga ayaw lumabas, giniginaw, minsan, katulad ngayong araw na to, mas snow. Bukod sa mas kaunting customers, patuloy ding nakikipagsabayan ang mga negosyante sa mataas na presyo ng mga bilihin. Ang forecast ko hanggang siguro mga March, kailangan medyo maghigpit tayo sa pagbabudget ng negosyo, makaisip ng gimmick. Siyempre, hindi nakakatulong na yung alam natin ngayon, ang inflation ay mataas. So kung mataas ang merkado o presyo ng mga ingredients na bibilihin mo, so lumiliit yung margin of income na tinatawag. Samantala, tuloy din ang panawagan ng ibang mga negosyo sa gobyerno na i-extend pang lalo ang deadline para bayaran ng business loans mula federal government noong pandemya. As a small business, you don't have deep pockets. And other businesses may have paid back the loan, and that's great that they can do that. They're doing well, and that's wonderful. They should pay back the loan if they're doing well. I don't think small business is asking for a handout. I think we're asking to be treated fairly. It's all compounding issues for different parts across the country. So out in British Columbia, forest fires, for perhaps Ontario, maybe inflation's a little bit higher in Ontario. We're dealing with compounding issues across the country, and every single area is dealing with their own challenges. Sa pahayag ng tanggapan ng Deputy Prime Minister at Minister of Finance sa City News, sinabing may incentive na partial loan forgiveness sakaling mabayaran ito sa deadline na January 18. At kung kayo'y isang small business na walang pondo para bayaran ang CIBA loan, mayroon kayong 3 taon para bayaran ito ng buo. Bahagi raw ito sa tugon ng federal government sa pandemya. At malaking tulong daw ang kanilang flexibility sa mga negosyong hirap umahon. Ang gobyerno ay maraming tulong na ipinapaabot sa mga maliliit na negosyante tulad namin. Sana damihan pa. At again, hopefully mag-improve yung ating ekonomiya para naman yung mga maliliit na negosyante tulad namin magkaroon ng pagkakataong kumita naman at makabayad-bayad sa mga aming mga pinagkakautangan. Hi ma'am, how can I help you? Teresa Redula, Omni News, Toronto.